Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Kamusta po ang lahat? Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong achievement ng pamahalaan ng binagoongang Pilipinas mga kababayan. Ng 3 taon. At ito po ay sigurado isasama po ito sa SONA, sa darating na SONA. Kaya po sila ay nagkukumahog, mga kababayan, na meron po silang maisona. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Ito po, pinagmamalaki po ang sinasabing 20 pesos na bigas. At ito daw po ay napakarami ng lugar. Piling-piling lugar daw po. Piling lugar at nasa 94 na lugar daw po nationwide. Meron na ang 20 pesos na bigas, mga kababayan. At syempre, pinagmalaki din po ang pagbaba ng presyo ng sardinas, mga kababayan. Yan po. Saka yung isa pa po, meron pa silang ipagmamalaki, yung 50 pesos. Yung 50 pesos po, di ba? Yung na-vlog na po natin nakarang araw na dagdag sweldo po sa NCR. Ito po. Ito naman po, masusunod po, mga kababayan. Pakinggan po natin. Nadagdagan pa ang mga lugar kung saan makakabili ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga piling sektor. Pero kung pabor ang programa sa mga customer, umaaray naman ang mga magsasaka na binabarat umano ng traders dahil dyan. At nakatutok si Bernadette Reyes. May mabibili na ring 20 pesos na bigas sa Zapote, Bacoor Public Market simula ngayong araw para sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizen, PWDs at solo parents. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglunsad ng programa sa lugar kanina. 500 sako ng bigas ang inilaan para sa rollout na maagang pinilahan. Malaking halaga sa amin makamenos kami kasi yung madi-discount namin dito, may bibili pa namin ng aming ulam. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 94 na locations na nationwide ang nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nasa humigit kumulang 75,000 na mga households naman ang nakikinabang na rito. Kabilang ang senior citizen na si Merlinda sa nahikayat na rin bumili ng 20 pesos kada kilong bigas. Nakakatipid din ako sa 5 kilo mo, di ba? Kasi binibili ko 50 pesos sa 5, 250 na. Eh di nakaano ako ng 150 ko, pwede pa may bili ng ulam. Pero habang dumarami ang nakikinabang sa murang bigas, dumadaing naman ang mga magsasaka. Tulad sa Tarlac at Bulacan dahil sa murang bili ng mga traders sa palay. Ang benteng bigas daw ang dahilan ng mga traders para baratin ang palay. Yung 20 pesos na bigas, parang overkill siya eh. Dahil bumibili ang NFA ng palay sa 24, tapos ibibenta na ng bigas 20. No? Ang laki ng pagkalugi ng NFA. Mag-iisip yung trader, kailangan bilhin ko yung palay sa 8 o 10 piso per kilo sa magsasaka para malabanan ko yung 20 peso rice na yan. Tinawag ito ng DA na pananamantala ang pambabarat. The palay na ginamit na maging bigas na ibinenta, because may subsidy yung gobyerno doon eh. Hindi dapat gamitin yun na rason. Inutusan na ni Secretary ang NFA to go to these places at kung pwedeng mabili ng NFA o makita ko nung Yan mga tambay, ang programa po, mga tambay. Yung programa na yan, mga tambay, ay talagang matindi po yan. Marami pong masasagasaan yung programa na yan. At yung pinagmamalaki po na 94 na piling lugar, mga kabayan, ay nakakalungkot lang po. Dahil meron po tayong barangays. Sa buong Pilipinas, ang ating barangay ay mahigit 42,000 barangay na marami pong tao. Bawat barangay po natin ay puno ng tao. At mahigit 100 milyon po tayo. Pero nasa 70 plus yata lang 1,000 ang sinasabing natutulungan ng kadiwa o 20 pesos. Unfair po sa atin na hindi po nakakabili niyan. Yan po ang solusyon ng gobyerno, mga kabayan. Masyado po yatang bias. Pagka nagsolusyon ng programa, ay piling-pili lang po, mga kabayan. Hindi po buong Pilipino ang makakatanggap nitong sinasabi po ng programa. Piling-pili lang, mga kabayan. Ito pa po, yung isang achievement nila na baka isama rin sa SONA, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin. Ikinatuwa ng maraming consumer ang bahagyang pagbaba
Ayan, kinatuwa raw po yung bahagyang pagbaba, mga kabayan, sardinas. Ikinatuwa ng maraming consumer ang bahagyang pagbaba sa presyo ng dilatang sardinas habang walang ipatutupad na dagdag singil sa mga pangunahing bilihin sa kabila ng inaprobahang minimum wage hike sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Okay naman po, makakabuti po sa bawat pamilya na medyo kulang po ang budget. Okay po, kasi para sa amin na mahihirap din, di ba? Kaya na naming bilhin ng ganun. Kahit pa paano po makakatulong din. Sana tuloy-tuloy, bumaba. Ito ang reaksyon ng ilang mamimili kasunod ng pisong rollback sa presyo ng ilang brand ng dilatang sardinas. Ang bawas presyo ay pinatupad matapos ang pakikipagpulong ng Department of Trade and Industry sa iba't ibang food associations. There is a rollback, meaning nagmura sila ng 1 peso on yung mga sardinas nila like Ligo, and meron ibang sardines sila na dun nag-rollback po sila ng 1 peso. So magandang balita po ito para sa ating mga consumers. Sa latest suggested retail price ng DTI, naglalaro sa 15 pesos and 25 centavos hanggang 21 pesos and 25 centavos ang SRP sa kada lata ng sardinas at mababawasan ito ng piso para sa mga brand na nagpatupad ng rollback. Sinabi ni Secretary Roque na ang rollback ang patunay na tumutugon ang manufacturers sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unawain ang pangangailangan ng mga consumer. Sinabi pa ng DTI na adhikain din ni Pangulong Marcos na mabigyan ng abot kayang sardinas ang mga mamimili, lalo na't isa itong pangunahing pagkain ng masa. Makikipag-ugnayan ng Trade Department sa iba pang brand ng sardinas para sa posibleng pagpapatupad din ng rollback. Samantala, Yan po mga tambay, palitan na po natin ang ating pong pambansang isda, mga tambay. Ang pangunahing pagkain po pala ng mga Pilipino ngayon ayon sa palasyo, ayon sa Pangulo, ay sardinas. Bayan, palitan na po natin ang pambansang isda. Huwag na po bangus. Sardinas na po, mga tambay. Nakita niyo po ang pagtugon ng pamahalaan natin, papiso-piso. Sa loob ng 1 taon, piso. Sa loob ng 3 taon, dagdag sweldo, 50 pesos. At nagbigay po ng sinasabing malaking tulong sa mahigit 100 milyong Pilipino ang 20 pesos na bigas. Piling-piling lugar, mga kabayan. Piling-piling lugar lang. Hindi pa natin nakikita kung nasaan yung iba. Piling-piling lugar, mga tambay. Nasa 94 na kadiwa. O piling-pili. At syempre po, limitado lang po ang binebenta dyan. Hindi naman po maghapon yan. Meron lang po minimum yan. Pag sinabing 500 sacks o 500 na sako ng bigas, hanggang doon lang po yun. Hindi po ba? Tapos na. Ang nakakalungkot po, yung programa mo ay 94 mga lugar, pilim-pili pa. Pero yung barangay natin, na napakaraming tao bawat barangay, ay nasa 42,000 mahigit ang barangay sa buong Pilipinas. Pwera pa po yung mga nasa kababayan natin, mga nasa bundok, mga katutubo nating mga kababayan, na hindi po inaabot ng 20 pesos na bigas yan. Hindi po ba? Nakita nyo po yung tagmi-tagmi, yung mga band-aid. Sa loob ng 3 taon, 50 pesos na pagtaas ng sweldo. Sa NCR lang yan, NCR, sa loob ng 3 taon. Tapos, piso na bawas sa presyo ng sardinas. Paano naman po yung gusto namin kumain ng isda? Hindi lang sardinas. Hindi ba kami pwedeng bumili ng mura kahit pa paano malaki bawas sa bangos, sa galunggong? Di po ba? O sa tilapia. Di ba? Paano po yung manok? Gusto namin kumain ng manok. Ubod ng mahal. Ganon din ang baboy. Ganon din ang karning baka. At ang mga gulay ay ubod ng mahal. Pero hanggang sardinas lang po ang Pilipino mahihirap. Sardinas lang po. Samantalang ang pamahalaan natin, lalong-lalo ang mga lingkod bayan natin, hindi po nagkakain ng sardinas yan. Lalong-lalo po ang palasyo. Mapakain mo ba ng sardinas ang Pangulong Marcos? Sige nga. Ano ba sabi sa atin ng Pangulong Marcos? Mag-diet tayo, huwag tayo magkakain ng maalat. Bawas daw po tayo sa maalat. Pero ang pinapakain sa atin ng pamahalaan, sardinas. Hindi po ba maalat yan? At marami po yung mga ingredients
Di po ba? Dahil canned food po yan, canned food. Di ba maraming marami po yan mga chemical, may mga chemical po yan. Di po ba? Paano sasabihin ng Pangulo na tayo mag-diet at maging healthy living? Mag-exercise. Pero ang kaya lang natin bilhin dahil sa mamahal ng bilihin ay binawasang pisong sardinas ang presyo, mga kababayan. At syempre yung bigas, nakakalungkot lang po, ipinagmamalaki po ng pamahalaan yung 3 taong programa nila na 20. Na kailan lang po yan? Inumpisahan lang po nila ng halalan yan. Di po ba? Halalan. Pero hindi naman po yan sa buong Pilipinas. Yung sinasabi nga po natin, 94 lang po yung sinabi nila nationwide. 94. Napakarami po natin barangay. Di ba? Yung sinasabi nila na yan, hindi po sasapat sa buong Pilipinas yan na makakatugon sa kahirapan. Dahil yung 20 pesos na nabibili doon sa 94 na piling-piling lugar, ay hindi naman po nabibili namin yan dahil wala sa amin yan. Hindi po ba? Tapos, pagka kami po ay magbabayad ng buwis, kami po hindi nakakabili, sinisingil din kami ng buwis. Pero yung programa ng gobyerno, piling-pili lang. Hindi po ba unfair ito? Nagbabayad ng buwis ang mga Pilipino. Buong Pilipinas nagbubuwis. Lalong-lalo yung may mga trabaho. Hindi po ba? Yung mga middle class. Lahat. Negosyante. Hindi po ba? Pero ang kumakain lang po ng 20 pesos, siyempre po yung mga mahirap. Middle class. Hindi naman po kakain ng mayayaman yan. Hindi po ba? Kaya lang ang point natin, magbibigay ka ng programang 20 pesos, ipagmamalaki mo pa, putok na putok sa balita. Pero 94 lang yung lugar. 94, pilim-pili pa. At hindi ka pa makakabili ng 24/7. Wala po, dahil yan limitado lang. Lalagyan lang nila kung ilang sako sa loob ng isang araw, tapos ka na. Kaya kung minalas-malas ka, hindi ka makakabili niyan. Lalo-lalo kung marami ang pila'y napakahaba ng pila para dyan. Di po ba? Nakita niyo po, ginagawa tayong mga dayok-yok. Para tayong tingin sa atin ang tingin sa atin hayop. Hindi kaya? Ang tingin sa mga Pilipino, hayop. Kakarampot lang. Ang tingin sa mga Pilipino, mahirap ang tingin sa'yo. Hanggang doon ka lang. Ganun lang ang gagawin sa'yo ng pamahalaan. Piso-piso ka lang. 50 pesos ka lang. At 20 pesos na bigas na hindi pa lahat nakakabili. Di po ba? Dapat, pagka magpoprograma ka, buong bansa. Di po ba? Para naman walang masabi ang mga Pilipino, lalo-lalo ang nagbubuwis. Kasi puro special lang ginagawa Katulad niyan. Ano po mga special niyan? Ang una-una, sinasabi niyan, yung mga may kapansanan. Mga senior citizen. Diba? Yung 4-piece. Yan ang mga priority. Paano naman kami na nagbubuwis? Ano ang priority namin? Magbuwis lang. Ang kailangan lang namin, magbuwis ng magbuwis. Pero hindi kami makatanggap at hindi kami makaluwag man lang. Samantalang dire-diretso ang programa ng pera na kinukuha sa amin taon-taon. Hindi po ba? At kay lalaki ng pinopondo natin na budget sa kanila. Pero ang ginagawa lang pong trabaho sa atin ng gobyerno, papiso-piso, pa 50 pesos, at piling-pili lang na lugar na merong 20 pesos na bigas. At pinapatay pa ang mga magsasaka. Hindi po ba? Nakita niyo yung programa? Magbibigay ka ng programa, pero meron dito sa kabilang side na pinapatay mo naman. Di po ba? Hindi mo na nga matugunan yung problema ng buong bansa, lalong-lalo sa sinasabi mong bigas. At hindi lang naman ang bigas ang problema ng bansa. Di ba? Dahil napakahirap ngayon ang buhay, lalong-lalo sa trabaho. Wala kang makuhang trabaho dahil walang pumapasok na malalaking investor sa ating bansa. Sinabi na mismo ng World Bank. Di po ba? Wala tayong mga turismo. Di po ba? Kakaunti. Walang masyadong pumapasok sa bansa natin dahil ayaw nilang pasukin. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang po mga kabayan. Yung dinadala lang po tayo sa ganito.
mga balita na kala mo kay lalaking programa at kay lalaki na achievement. At alam naman po natin na isasama po nila ito sa kanilang SONA. Kasama po ito sa mga ipagmamalaki nila. At yung ipagmamalaki nila na nahuhuli nila mga pulburon, ipagmamalaki nila pinauuwi nila kuno na mga tinutugis daw po ng pamahalaan, pero nagpapatapon din tayo. Hindi lang tayo nagpapauwi, nagpapatapon din ang pamahalaan. Hindi po ba? At ipagmamalaki rin po yung mga smuggler na nahuli rin ng mga sibuyas. 3 taon na, pero wala pang nakukulong na mga smuggler. Ang nakukuha lang po, kakarampot. Ipagmamalaki pa. Nakita nyo po? Ipagmamalaki ang pulburon. Ipagmamalaki ang bigas. Ipagmamalaki ang sardinas. At ipagmamalaki rin po, alin po, ang 50 pesos na dagdag sahod. Nakita nyo po yung mga achievement? Pero po, ang pamahalaan, lalong-lalo ang Pangulo, confidential intel fund pa lang po, 5.5 billion o 4.5 billion. Hindi bababa sa 4.5 billion. Confidential fund pa lang yan, intel fund. Pero pagdating sa mga Pilipino, piso ka lang, sardinas ka lang, pagkaing mahirap. Di po ba? Nakakalungkot, ano? Pero kung humawak sila ng pera natin, billion, trillion, pero ang binibigay na solusyon sa atin na tayo ang nagbibigay ng sweldo, ang ating buwis ang kanilang hinahawakan, kaya lalaki ng mga numero ng bawat opisina nila. Pero ang solusyon lang na ginagawang trabaho sa atin, piso, 20 pesos, piling-pili pa ang lugar. Mahigit 42,000 barangays meron tayo sa buong Pilipinas. Tapos lalagyan mo lang ng 94 na lugar. 94. Mahigit 42,000 barangay meron ng Pilipinas. 94. Piling-pili pa. Unbelievable, mga kababayan. Yan po. Sa kabila po ng, nakakahiya, nakakalungkot. Birthday pa nga lang ng Pangulo, gumagastos na ng ilang daang milyon. Birthday pa lang, nakakalungkot, ano? Yung SONA, pag nag-SONA po sila, daang milyon din po. Di po ba, mahigit, nung nakaraan SONA, magkano po ginastos ng mga pagkain ng mga dinayupak na yan? Di ba, mahigit 20 million yata pagkain nila. Pero sa Pilipino, piso ka lang, sardinas ka lang. Pero pagka sila ang kakain at gagastos, milyon-milyon ang budget. Di ba nakakahiya? Yung kinakain nila sa Malacanang, napakadalas ng party. Piso lang kaya ginagastos dyan. Sardinas kaya ang kinakain nila riyan. At 20 pesos na bigas kaya kinakain nila riyan. Mga kabayan, tubig lang kaya iniinom nila dyan, tubig. Hindi kaya mamahaling alak. Nakita nyo po, ang ginagawa po sa atin, ginagawa po tayo mga pulubi. Ginagawa po tayo mga hayop yata nito mga ito, papiso-piso. Kailangan matuwa ka na sa piso. At matuwa ka na sa 20 pesos na hindi naman lahat ng Pilipino ay nakakabili niyan. Dahil wala naman sa lugar natin yan. Di ba? Tapos sila, makikita mo kung paano po sila mamuhay. Kung paano po ginagawa sa pera natin sa Malacanang. Mga travel, biyahe, pagkain nila, luho nila. Di po ba? Yan. Pero tuwan-tuwa po dyan. Tuwan-tuwa po dyan, mga tambay, ang mga kababayan natin. Siyempre, matutuwa sila dahil wala na silang magawa eh. Matutuwa ka kahit piso. Hindi po ba? Dahil yun lang ang binigay sa iyo eh. Ipagpapasalamat mo na. Kaya lang nakakahiya. Nakakahiya po rito sa mga tao na ito. Mangangako sa atin ng magandang performance. Magandang trabaho daw na ibibigay nilang serbisyo sa atin. Pero pagka sila na nanungkulan, piso-piso na lang. Unbelievable. 20 pesos na bigas. Nagmamadali po sila ngayon dahil po napakarami po kasi, mga kabayan, napakarami po kasi na naubos na natin pera. Kaya po kailangan po nilang may isona. Unang-una, wala po silang malalaking proyekto yata. Wala. Wala po magbibigay ng maraming trabaho po sa mga Pilipino dahil wala po tayong malalaking proyekto. At wala rin po yatang malalaking investor na pumasok sa ating bansa. Kaya nga po panay ang gawa nila ng solusyon. Kunwari,
mga tambay, gumaganda ekonomiya. Pero ang programa po ay puro po palawal si Juan de la Cruz. Nakita nyo, paano po gaganda ekonomiya? Nagpalabas ka ng 20 pesos na bigas. Lugi na po dyan ang taxpayer. Bibilin mo yung bigas ng 25 ng NFA. NFA, bibili raw po ng 25 kung hindi nagkakamali yung lingkod. Tapos ibebenta mo ngayon ng 20 pesos, kilo ng bigas. Di po ba napakalaking lugi na? Mahigit kalahati na ang lugi ng taxpayer dito po sa programa nila. Lugi. Kaya wala pong mangyayaring programa sa ating bansa kasi puro lugi. Hindi po makapag-create ng trabaho. Wala po tayong magagawang mga programa na makapagbibigay ng trabaho sa taong bayan kung ganito po ang programa ng gobyerno. 20 pesos na bigas, bibilin mo ang palay ng 25 pesos, di po ba ang 1 kilo ng bigas ay katumbas na po ng 2 kilong palay? Nakita nyo po, mahigit doble ang lugi. Saan po napupunta ang pera po natin? Dito lang po, sa programa nila na Band-Aid. 94 lang po ang nakikinabang. 94 na lugar, pilim-pili pa. Diyan po mauubos ang pera ng bayan. May corruption pa po yan. May corruption pa po yan, di umano. Nakita niyo yung programa nila? Nagbibigay sila ng kakarampot na solusyon sa atin, pero mas malaki pa yung naibubulsa pa yata nila. Dahil mayroon po yata yung corruption din. Di ba? Dahil naglalabas ka ng pera eh. Lugi ka riyan eh. Ang pinakamasakit pa mga kababayan, nadadali pa yung ating mga kababayan magsasaka. Di po ba? Napopolitika pa. Di po ba? Pinagsasamantalahan pa ng mga mayayamang negosyante, ng mga oligarko, mga traders. Binabarat din po ang kanilang palay. Yan, sinasabi na nga po ng balita. Yan, sa Bulacan, sa Nueva Ecija. Binabarat ang kanilang palay dahil nga 20 pesos. May presyo ng 20 pesos. Kaya po ang mga magsasaka natin, kawawang-kawawa. Mga kabayan. Dahil mismo yung inaasahan nila na bibili sana ng magandang presyo ng palay nila dahil nga po sa dami ng ginastos nila bago ito maging palay. Malaki ang puhunan ng ating mga magsasaka. Kasama pa dyan ang dugot pawis. Puhunan nila na sana'y makabawi man lang sa puhunan at sa pagod at hirap. Tapos babarating ka ngayon pagka ikaw ay harvesting na. Nakita mo? Programa yan ng gobyerno. Programa. Ganyan po sila magprograma. Walang pakialam. Wala. Basta po sila ay makapagbigay lang ng programa. Pero marami pong papatayin. Di umano. At syempre po, hindi tayo makakita ng malalaking proyekto. Dahil ang pera po natin hindi po napupunta sa proyekto. Mukha po yatang napupunta sa mga programa na sila rin po yata ay nakakapera. Hindi kaya. Ganyan po sila magsolusyon. Lahat ng solusyon po nila, mukhang meron po laging kapalit o sinasabing bonus. Extraordinary ang tinatawag po dyan. Hindi kaya. Magpoproyekto ka ng sinasabing ayuda. Yang mga akap-akap na yan, mga tupad. Di po ba? Kung ano-ano pang mga ayuda. Ano po ang kapalit niyan? Di po ba? Meron din po sila dyan. Hindi po ba? Magkakaroon din sila ang mga politiko sa mga programa nila. Nakita nyo po? Programa ng maayuda, nagkakaroon din yata sila ng extraordinary. Programa ng bigas, extraordinary. Mga kabayan. Tapos pag nagbigay ng proyekto, puro hindi mo naman makita katulad ng flood control. At hindi mo rin makita kung saan dinadala ang napakalaking binabudget, ang binabudget natin taon-taon. Katulad po ngayon, hindi pa tapos ang 2025. Napakarami na pong anomalya yan. Yung 241 billion, yung isiningit daw nila sa mga blanco. Ano kaya mga programa nun, mga kababayan? Sana po malaman natin yan at dumating po ang pagkakataon na mabunyag po lahat ang pinagagawa nila na mga sinasabing mga extraordinary nila, mga kababayan. Ganyan po katindi, mga kababayan. Ano po masasabi nyo rito, mga kababayan? Malaking tulong po ba ito sa mahigit 100 milyon? Ang programa po ng ating pamahalaan sa loob ng 3 taon, binigyan tayo ng 20 pesos na kilo ng bigas.
Piling-piling lugar pa at limitado lang po ang ibinebenta dyan. At sinasabi nga po natin, mahigit 42,000 barangay meron tayo sa Pilipinas. Pero yung pinagmamalaki po na bigas ay 94 lang na lugar. Mga kababayan, ibang klase po. Paano na po yung napakaraming Pilipino na nakatira sa mga bawat barangay na hindi po inaabot nito? Di po ba galit na galit? Mapapamura ka na lang. Mapapamura ka na lang sa gobyerno. Kay tapang-tapang ng apog na ibalita na magandang programa pero hindi naman nakakarating sa iyo ang programa. Hindi po ba magagalit ka nun? Ipinagmamalaki mo na makakabili ka na ng 20 pesos na kilo ng bigas pero hindi naman nakakarating sa iyo dahil piling-piling lugar lang. Di po ba ang nilagyan? 42,000 barangay tayo mahigit. Di po ba nakakalungkot yun? Mapapamura ka na lang. Anong klaseng programa yan? 3 taon, programa mo. Hindi namin malasap, hindi namin maramdaman. Lalagyan mo lang ng ganon. Dahil nga, hindi rin po kasi nila kakayanin. Mauubos po ang pera ng taxpayer. Pagka po yan, nilagyan mo yung mahigit 42,000 barangay na makakabili ka ng kadiwa o sinasabing may mga kadiwa store sa bawat barangay. Lagyan mo ng 42,000 yung mga bawat barangay natin ng kadiwa. Aba, wala ng programa lalo ang gobyerno. Dahil puro palawal, bibilin mo ng bibilin. Di po ba? At syempre, pag hindi na kaya suportahan ng local farmers, kailangan natin mag-import. Di po ba? Bibilin mo pa rin yun. Lugi ka pa rin doon, di ka kikita ron. Kaya walang programang makikita po sa kanila ang Pilipino. Pagka puro ganito po ang gagawin nilang solusyon. Hindi po ba? Dahil po mayroon na pong singit, di umanong korupsyon. Kaya gustong-gusto nila itong programa na ito. Gustong-gusto nila ang programa ng kadiwa dahil malaki rin po yata ang korupsyon dyan. Ang inilalagay na pondo riyan. Maraming kupit din po yata yan. Di lalong-lalo po rito sa bigas na nagpapalawal tayo, di marami ring kupit, hindi kaya? Mga kababayan, nagtatanong lang po. Maraming salamat po mga kababayan. Ayan po, samantalahin nyo na po mga kababayan. Nagbaba po ng piso ang sardinas. Mga kababayan, ayan. At syempre po, pagka puro sardinas po ang kaya natin bilhin, mga kababayan, bumili na rin po tayo ng gamot. Isama na rin po natin ang gamot para naman po sa kidney. Mga kababayan, unang titirahin po ang ating kidney. Pagka puro ang kakainin natin ni dilata at noodles. Yari po ang ating kidney riyan at ang ating atay. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, sa mga nagbibigay naman po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Thank you po, Kingston 123. Shoutout po, Eric Hershon ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos mga kabayan, yung dasal at panalangin po na maingatan po sana ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President, at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. Isama po natin sa ating mga dasal mga kababayan. Maraming salamat po. At muli po mga tambay, sa muli po, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.